Shalom sa inyong lahat. Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan sa daigdig na ito. Iwasan ninyo ang makamundong panganasa na nakikipaglaban sa inyong kaluluwa. 1 Pedro 2:11. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang mga pagtatalakay sa lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang makalangit na Kanaan, bahagi ng iyong hinaharap. Mga leksyon ng panampalataya mula sa Josue. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Ama namin, sa ngalan ni Jesus, gawin niyo sa amin ang inyong mga lingkod, ang naaayon sa inyong pagmamahal. At ituro ninyo sa amin ang inyong mga tuntunin. Kami ay iyong mga lingkod, kaya bigyan niyo kami ng pangunawa upang maunawaan namin ang inyong mga katuruan. Pansyam na leksyon, mga tagapagmana ng mga pangako, mga bilanggo ng pag-asa. Ang ating susing talata, Zacarias 9:12. Bumalik kayo sa inyong muog, kayong mga bilanggo na may pag-asa. Ngayon ipinapahayag ko sa inyo ang aking ibabalik sa inyo ng makalwa. Naglalaan ang Josue Kapitulo 13 hanggang 21 ng mga listahan ng geographical na mga marka ng hangganan na naglalarawan na ang bahagi ng lupaing inilaan sa mga tribo ng Israel. Sa pamamagitan ng mga listahang ito, nais ng Diyos na turuan sila na ang lupain ay naipangako sa kanila sa isang paraang napakatiyak at masusukat. Meron lang subalit. Kailangan gawin nilang isang katotohanan ang pangakong iyon sa pamagitan ng pagganap nito. Titingnan natin ang mga konseptong teolohikal na nakaugnay sa lupang pangako at ang kanilang mga espiritual na implikasyon masusumpungan kay Jesus. Tatlong paghahati. Una, dalawang lupang pangako. Ang susunod, ang natatanging relasyon at ang huli ay panatili at pagsasauli. Sa una ay titingnan natin ang Eden at Kanaan. Yan dalawang lupang pangako. Sa ikalaway, dalawa ang tatalakayin. Ang lupain bilang isang regalo at ang hamon ng lupain. Sa ikatlo ay dalawa pa rin. Ang jubileo at isinauli ang lupain. Unang pagkakahati, dalawang lupaing pangako. Tatalakayin natin ang Eden at Kanaan. Henesis 13:14 at 15. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, pagkatapos na humiwalay si Lot sa kanya, itaas mo ngayon ang iyong paningin at tumanaw ka sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilaga, timog, silangan, at sa kanluran. Sapagkat ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. Ang Eden bago ang pagkakasala. Sa paglalang, inilagay ng Diyos sina Adan at Eva sa isang
kapaligirang kumakatawan sa kasaganaan at kagandahan. Kinatagpo nila ang manlalalang sa isang tagpo ng isang umiiral na lugar na maaaring maglaan para sa lahat ng kanilang pisikal na mga pangangailangan. Nagsilbi ang halamanan ng Eden bilang isang sentro ng pag-aaral kung saan sila Adan at Eva ay nagtamo ng makabuluhang unawa sa karakter ng Diyos at ang buhay na sinadya niya para sa kanila. Ang Eden pagkatapos ng pagkakasala. Nang nasira nila ang nagtitiwalang relasyon kasama ang kanilang manlalalang, nagbago rin ang kanilang relasyon sa halamanan ng Eden. Nawala nila ang teritoryo na naibigay sa kanila ng Diyos. Kaya ang halamanan ng Eden ay naging isang simbolo ng masaganang buhay at matutuklasan nating muli ang elementong ito sa tema ng lupang pangako. Ano yung temang ito na muling makikita sa lupang pangako? Ito ay ang masaganang buhay. Ang pagkaunawa ng mga patriarka sa Kanaan. Samantalang pumapasok si Abraham sa lupang ipinakita sa kanya ng Diyos. Sa pamagitan ng panampalataya, ang lupaing yun ay naging ang lupang pangako sa kanya at kanyang mga inapo. Nananatili ito na lupang pangako sa loob ng 400 taon. Ganong kahaba ang panatili nila sa Ehipto. Hanggat hindi nila natitirhan ang Kanaan, mananatili yan na lupang pangako. Hindi talaga sarili ng mga patriarka ang lupain. Hindi ito kanila sa gayong paraan na naibigay nila ito sa kanilang mga anak bilang isang mana. Sa halip, ito'y pag-aari ng Diyos gaya ng ang halamanan ng Eden ay pag-aari niya. Gaya ng walang ginawa si Adan at Eva ng anumang bagay na nagbigay karapatan sa kanila sa halamanan ng Eden. Walang naimbag ang Israel upang maging marapat din sa lupain. Ang lupang pangako ay isang regalo ng Diyos na nakabase sa kanyang inisyatibo. Walang likas na karapatan ng Israel o pag-angking ariin ang lupain. Ito'y sa pamagitan lamang ng biyaya ng Diyos na maaaring angkinin ng Israel ito. Ang mga patriarka ay mga kapagmana ng mga pangako hanggang ang mga ito ay natupad. Tayo bilang tagasunod ni Kristo ay nagmana ng mas mabuti pang mga pangako na matutupad kung tayo magiging mga tagapatulad nila sa pamagitan ng panampalataya at ng pagtitiis ay magmamana ng mga pangako. Hebreo 6:12. Pangalawang paghahati. Ang natatanging relasyon at unang tatalakay ay lupain bilang isang regalo. Exodo 3:8. Ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing yon sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot sa lugar ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perizeo, Hebeo at Jebuseo. Hindi bilang isang maya-alis na karapatan. Sa isang napakapayak na antas, nag-aalok ang lupain ng pisikal na pagkakakilanlan sa isang bansa.
Sa paghahanap ng bansa, tinutukoy din nito ang trabaho at estilo ng pamumuhay ng bansa. Walang ugat, ang ibig sabihin niyan ay walang permanenteng tirahan. Walang ugat ang mga alipin ay hindi mabibilang kahit saan. Ibang tao ang nagtatamasa ng mga bunga ng kanilang trabaho. Ang pagkakaroon ng lupain ay nangangahulugan ng kalayaan. Ang pagkakakilanlan ng piniling taong bayan ay buong lakas na nakaugnay sa kanilang paninirahan sa lupain. May isang natatanging relasyon sa gitna ng Diyos, Israel at ang lupain. Tinatanggap ng Israel ang lupain mula sa Diyos bilang isang regalo, hindi bilang mga karapatang hindi mababawi. Ang mga taong pinili ay maaaring ariin ang lupain habang sila'y nasa isang pakikipagtipang relasyon kay Yahweh at iginagalang ang mga tuntunin ng tipan. Sa ibang salita, hindi sila maaaring magkaroon ng lupain at mga pagpapala nito na wala ang pagpapala ng Diyos. Dalawang layunin ng regalo. Magkasabay, totoo na naglaan ang lupain ng isang lente kung saan ang mga Israelita ay may mabuting mauunawaan ang Diyos. Ang pamumuhay sa lupain ay laging magpapaalala sa kanila ng isang matapat, tumutupad sa pangako at mapagkakatiwalaang Diyos. Alinman ang lupain ni ang Israel ay iiral sana kung wala ang inisyatibo ng Diyos na ang pinagmulan at pundasyon ng kanilang pag-iral. Samantalang ang mga Israel ay nasa Ehipto, ang Nilo at ang sistema ng irigasyon, kaakibat ng pagsusumikap, ay naglalaan ng mga pananim na kailangan nila para sa kabuhayan. Iba ang Kanaan. Nakadepende sila sa ulan para sa kasaganaan ng kanilang mga ani at ang Diyos lamang ang kayang kumontrol ng panahon. Kaya ang lupain ay nagpapaalala sa taong bayan ng kanilang patuloy na pagdidepende sa Diyos. Ang tunay na may-ari. Kahit na tinanggap ng Israel ang lupain bilang isang regalo mula kay Yahweh, sa tunay na kahulugan, nanatiling may-ari ang Diyos mismo bilang ang tunay na pag-aari ng buong lupa. Si Yahweh ay may karapatang italaga ang lupain sa Israel o kunin ito. Ang mga Israelita bilang karagdagan, lahat ng tao ay may dayuhan at pansamantalang naninirahan o sa modernong katawagan, lahat tayo mga matagalang panauhin sa lupain o daigdig. Pangalawang pagtatalakay, ang hamon ng lupain. Josue 13:1 at 7. Si Josue ay matanda na at puspos ng mga taon. Sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay matanda na, puspos na ng mga taon, at may nalalabi pang maraming lupain na sasakupin. Kaya ngayon, hatiin mo ang lupaing ito bilang pamana sa 9 na lipi at sa kalahating lipi ni Manase. Bakit siyam at kalahati? Kasi dun sa dako ng Jordan bago tumawid ay doon ang teritoryo ng 2 kalahati, yung kalahati ni Manase. No?
Naibigay na sa kanila yon bago pa sila tumawid kasi hiniling nila na doon sila. Kaya kinubkob ang lugar at bagamat hindi pa natatapos na kubkubin lahat ang buong Kanaan, ay matanda na si Josue. Kaya ang unang hamon ay eh, i-distribute na yung lupa. Kaya yan ang sinasabi rito. Yun ang hamon ng lupa. Pero meron pa. So, sabi rito ay marami pa sa lupain ang hindi nasasakop. At yun din ang hamon para sa kanila. Pag-aari lamang ayon sa biyaya ng Diyos. Dahil sa mga taon ay nabubuhay ang mga Israelita bilang maalipin, yun yung kaninang sinabing 400 taon. Ang kanilang kakayahang militar ay hindi sapat upang sakupin ang lupain. Hindi sila sanay sa gera, ibig sabihin. Wala silang oportunidad na makipaglaban. Kahit ang kanilang Panginoon ng maalipin ang mga Ehipsyano, kasama ang kanilang sanay at sapat na nabigyan kagamitan hukbo, ay hindi permanenteng nasakop ito. Hinding-hindi lubos na nalupig ng mga Ehipsyano ang Kanaan dahil sa hindi malulupig na napadirang mga lungsod. Ngayon, isang bansa na dating maalipin ay sinabihang sakupin ang isang lupaing hindi napasuko ng dati nilang mga amo. No, iyon ang hamon sa kanila. Kung sila man ay aangkinin ng lupain, ito'y mangyayari sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng sarili nilang pagsisikap. Hindi ba yun ang natutunan natin na modelo ng Ehipto? Sila ay manunood lang. Hindi sila physical na involved, hindi makipagdigma. Bahala ang Diyos pagkat yan ang ginawa niya sa Ehipto. Wala silang ginawa kundi tignan ang gagawin ng Diyos sa kanila. Ngunit alam natin ang dahilan. Pinagdudahan nila ang Panginoon. Question nila ang presensya ng Panginoon. Kaya yung modelo ay hindi nasunod. Kinakailangan na sila ay kikilos na. Pag-aari sa pamagitan ng paninirahan. Ang Josue Kapitulo 13 hanggang 21 ay pinakikitunguhan ang paghahati ng lupain sa iba't ibang mga tribo ng Israel. Itong pamamahagi ay nagsasabi sa mga Israelita hindi lamang kung anong hinati-hati sa kanila, kundi kung ano pa ang dapat sakupin sa loob ng teritoryo. Kagaya na banggit ko sa inyo kanina, ayon sa talata ay hindi pa lubos na nakukubkob ang Kanaan. At magiging problema yan. Ang, ang mga Israelita ay maaring ligtas na mabuhay sa lupain na ibigay sa kanila bilang mana. Sila ang matwid at lehitimong mga nangungupahan ng lupang nasa ilalim ng pag-aari ng Diyos. Gayunman, ang inisyatibo ng Diyos ay dapat napapantayan ng tugon ng tao. Nagpapakita ang unang hati ng aklat kung paano ibinigay ng Diyos ang lupain ng bawian ang mga Kananita. Ang pangalawang hati ay nag-uulat kung paano kinuha ng Israel ang lupain sa pamamagitan ng paninirahan dito. Mga espiritual na pahiwatig ng paninirahan. Itong pagiging komplikado ng pananakop ay inilalarawan ang sigla ng ating kaligtasan. Katulad sa Israel, wala tayong magagawa ng anumang upang kitain ang ating kaligtasan. Ito'y isang regalo tulad ng ang lupain ay regalo ng Diyos sa mga Israelita base sa parehong bagay.
ang kahilera sa pagitan ng kanilang pagiging nabigyan ng lupain sa pamagitan ng biyaya at ang ating pagiging nabigyan ng kaligtasan sa pamagitan ng biyaya ay sapat na malapit. Nabigyan tayo ng isang kahanga-hangang regalo. Ngunit ito'y isang bagay na mawawala natin kung hindi tayo maingat. Pangatlong pagkahati, panatili at pagsasauli. At ang unang talakay ang Jubileo. Levitico 25:3 hanggang 6 at 11:13. 6 na taong Jubileo. Oh, 6 na taong hahasikan mo ang iyong bukid at 6 na taong pupungusan mo ang iyong ubasan at titipunin mo ang kanilang bunga. No? Ibig sabihin ay 6 na taong sunod-sunod na gagawan nila yung lupa, magtatanim, mag-aani. Kung sa mga ubasan ay aalagaan at aanihin. Subalit, ang ika-7 taon ay magiging ganap na kapahingahan sa lupain. Isang sabat sa Panginoon. Huwag mong hahasikan ang iyong bukid, ni pupungusan ang iyong ubasan. Huwag mong aanihin ang kusang tumubo sa iyong inanihan. Kahit pa wala silang itatanim, may mga susunod na susulpot na tanim at ang mga ubasan ay patuloy na magbubunga yan kahit di naalagaan. Yun ang sinasabi nito. Basta't yung ika-7 taon ay walang gagawa sa lupa. Pahinga, kaya nga sabat. At huwag mong titipunin ang mga ubas ng iyong ubasan na hindi mo inalagaan. Iyon ay magiging taon ng ganap na kapahingahan sa lupain. At ang bunga sa sabat na ng lupain ay magiging pagkain mo at ng iyong aliping lalaki at aliping babae, ng iyong upahang lingkod at ng mga dayuhang naninirahan kasama mo. So, lahat kakain. Walang may-ari ng mga pananim sa panahong yan ng sabat ng lupain. Ang susunod na talata ay tungkol naman sa Jubileo. Ang ika-10 taon at hindi, ang ika-50 taon, 50th year, ay taon ng pagdiriwang para sa inyo. Iyon ang Jubileo. Huwag kayong mag-aasik ni aanihin ang tumubo sa kanyang sarili. Nititipunin ang mula sa ubasang hindi inalagaan. Sa taong ito ng pagdiriwang, ang bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang ari-arian. So, ang sabat na taon at ang taon ng Jubileo ay iisa ang sistema. No? Sa panahong niyan na hindi aalaga ng lupa, hindi tatamnan, ang mga ubasan, hindi aalagaan, ang mga pakinabang ng lupa at ang ubasan sa panahong yan ay para sa lahat. Ang layunin nito, ang lupain ay napakasentro sa pag-iral ng Israel bilang bayan ng Diyos na ito'y hindi mahahati-hati sa kabuuan. Ito'y kinakailang mahati ayon sa mga tribo, angkan at pamilya upang mahadlangan ito mula sa pagiging pag-aari ng iilang piling tao. Sa kabaliktaran sa Ehipto, kung saan ang mga mamamayan ay regular na nawawala ng kanilang lupain at naging mga alipin ng paraon,
Ang layunin ng Diyos para sa mga Israelita na hinding-hindi sila magiging walang taning na tinang, tinanggalan ng karapatan. Sa Ehipto kasi, maaaring mawala ang lupa, ang pag-aari ng lupa. At nakita natin yan sa panahon ni Jose. Tandaan ninyo na bunga ng pagkapaliwanag ni Jose doon sa panaginip ni Paraon na 7 taon na sagana at 7 taon na tagtiyot ay binigay sa kanya ang pamamahala ng paghahanda ng para sa tagtuyot at pamamahagi ng naipon sa panahong yon. Naipon sa 7 taon ng kasaganaan. Kaya nung dumating yung tagtuyot, di wala nang maani, ay binuksan ni Jose ang mga ngayon nilang imbakan at pinagbili sa mga Egyptiano. Nang maubos na ang pera ng mga Egyptiano, ang pinabili nila ay kanilang malupa. Kaya ang kanilang malupa ay napunta sa paraon, nawala sa kanila. Ayaw ng Diyos na mangyari yan sa Israel. Walang sino man labas ng angkan ni pamilya kung kanino ito unang inilaan ay maaring magmay-ari ng lupa. Sa totoo lang, ayon sa panukala ng Diyos, ang lupain ay hinding-hindi maaring literal na may pagbibili. Maaari lamang ito na may pauupa ayon sa halaga nito na nailatag ng bilang ng taong nalalabi hanggang sa susunod na jubileo. Ibig sabihin, yung ika-50 taon ay ang mga naipagbiling lupa ay babalik sa orihinal na may-ari. Kaya ang mga kamag-anak ng isang tao na napilitang ipagbili ang kanyang minanang lupain ay may tungkulin na tubusin ito kahit pabago ang jubileo. Patatandaan natin na yan ay nangyari sa ah, lupa ni Noemi. Ah, hindi naman yan sa panahon ng jubileo pero ganun. Ah, Yan ay naibalik sa kanya sa pamagitan ng isang kamag-anak na binili yung lupa para sa kanya. Ang ika-7 taong sabat. Ang pamamahagi ng lupain ay magiging isang durungawan sa puso ng Diyos. Bilang ating Ama sa Langit, nais niyang maging mapagbigay ang kanyang maanak sa mga hindi gaanong mapalad at pahintulutan ng kanilang lupain upang pakanin sila bawat ika-7 taon. Ang ika-7 taon, Sabat ay ginagamit ang prinsipyo ng utos ng Sabat sa malakihang sukat. Di ba yung kautosang Sabat sa 10 utos ay ang prinsipyo ng 6 na araw na paggawa at ang ika-7 ay pahinga. Ganyan yan sa malaking hakbang lang. Bakit? 6 na taon at ika-7 taon na kapahingahan. 6 and 1. Bukod sa pagpapahalaga at pagpapasigla ng kaisipan, ng kasipagan pala, pag-aari ng lupain ay tumatawag din para sa paggalang at kabutihan sa mga umaharap sa mga hamong pinansyal, yung mga mahihirap yun. Praktikal na aplikasyon. Naglalaan ang batas ng pagmamayari ng lupa sa bawat Israelita ng oportunidad na maging malaya mula sa minana o sariling palong mapang-aping pangyayari at upang magkaroon ng bagong simula
sa buhay. Sa diwa, ito'y ang pangunahing layunin ng Ebanghelyo upang burahin ang pagkakaiba sa pagitan ng mayaman at dukha, may, pag, may patrabaho at namamasukan, may pribilehyo at kapuspalad. Inilalagay tayong lahat sa pantay na katayuan sa pamagitan ng pagkilala ng lubos na pangangailangan ng biyaya ng Diyos. Sa kasama ang palad, napabayaan ng Israel na mapanatili ang pamantayang itinakda ng Diyos at pagkaraan ng mga daan taon, ang mga babala ng pagbawi ay natupad. So, babawiin sa kanila, no, yung lupa na binigay sa kanila. At mangyayari yan nang sila ay ipinatapon, exiled, no, sa Babylonia. Pangalawang pagtatalakay, isinauli ang lupain. Yun. Sabi ko niya, nawala. Ngayon, tatalakayin natin ang ibabalik na matapos ito'y mawala. Ezekiel 28:25. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kapag aking tinipon ang sambahayan ni Israel mula sa mga bayan ng kanilang pinangalanan at aking ipahayag ang aking kabanalan sa kanila sa paningin ng mga bansa, sila nga'y magsisitahan sa kanilang sariling lupain na aking ibinigay sa aking lingkod na si Jacob. Yun yung mga minana nila, yung nahati-hati sa Kanaan. Babalikan nila yun matapos na sila ay maging tapon o exile. Pagkatapos ng pagkakatapon sa Babylonia, sa panahon ng pagkakatapon sa Babylonia, nakaranas ang mga Israelita hindi lamang ng malungkot na realidad ng kanilang pagiging walang ugat. Yun naman kaninang sinabi, ang walang ugat ay walang permanenteng tahanan o trabaho. Kasi nga, exiled sila sa Babylonia. Kundi ang pangako rin ang kanilang relasyon sa Diyos. Bagaman ginawang tunay sa pamagitan ng pangako ng lupain ay hindi nakakondisyon sa at limitado sa pagmamayari ng lupain. Nang inamin ng mga Israelita ang kanilang mga kasalanan, nagsisi at umasa sa Panginoon ng buong puso, muling tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at dinala sila niya sa napabalik sa kanilang lupain bilang isang tanda ng kanilang pagsasauli. Ibig sabihin, nanatili siyang kanilang Diyos kahit samantalang siya ay wala sa kanilang lupain na sa Babylonia. Relokasyon, hindi walang kondisyon. Gayunman, gaya ng pangako na aariin ng Israel magpakailanman ang lupa ay may kondisyon. Gayon din ang pangako upang magpatira at gawing maunlad ang Israel sa lupain pagkatapos ng pagkakatapon. Kasabay nito, nakaturo ang mga propeta ng lumang tipan sa isang pagsasauli na dadalhin ng isang hinaharap na hari mula kay David. Itong pangako ay natupad sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesucristo, kung kanino ang lahat ng mga pangako sa matandang Israel ay nagkaroon ng katuparan. Katuparan kay Kristo. Sa bagong tipan, hindi tuwirang nababanggit ang lupang pangako, kundi sinasabihan tayo na ang mga pangako ng Diyos ay natupad sa at sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya ang liwanag ni Kristo, sa liwanag ni Kristo, ang lupain ay muling binibigyang kahulugan at ito'y naging simbolo ng espiritual na mga pagpapala na
pinapanukalang ibinigay ng Diyos sa kanyang matatapat na bayan dito at ngayon at sa kabilang buhay. Ano ba yung kabilang buhay niyon? Ang pangwakas na katuparan ng banal na pangako ng kapahingahan, kasaganaan, at kagalingan sa lupain ay mangyayari sa bagong lupa. Yun yung kabilang buhay. Ah, Karamihan sinasabi natin ang kabilang buhay ay yung pagkatapos ka nung namatay. Ano yung kabilang buhay? Yung nga, yung buhay sa bagong langit, bagong lupa. Pinalaya mula sa kasalanan at ang mga bunga nito. Sa gayong isipan, bilang mga Kristiyano, ang ating pag-asa ay nakabase sa pangako ni Kristo na siya'y babalik at pagkatapos ng 1,000 taong panahon sa langit, itatatag ang kanyang walang hanggang kaharian sa lupang binago. Ito ang magiging pangwakas na katuparan ng lahat ng mga pangako tungkol sa lupain. No, yung pinag-aaralan natin ngayon na lupang pangako. Ayan. Ibabalik yan sa bagong langit at ang bagong lupa sapagkat muli ang Eden na nilalang ng Diyos ay makikita na muli sapagkat yan ang kauna-unahang lupang pangako. Tayo'y maliligtas magpakailanman kapag pumasok tayo sa mga trangkahang papasok sa lungsod, yung New Jerusalem yan. Pagkatapos magagalak tayo na naligtas tayo, magpakailanmang ligtas. Hindi basta kaligtasan. Magpakailanman na yan, eternally saved na, sapagkat wala na ang kasalanan. Ang pagkakaroon ng kaalaman ng Kanaan ay hindi nagdala sa mga anak ng Israel papasok sa naipangakong lupain. Hindi sapagkat alam nila ang Kanaan. Hindi. Ang katuparan niyan ay yung nanirahan na sila sa lupain. Ganon din. Alam natin na may pangako ng bagong Kanaan at hinihintay natin yan. Ngunit yung kaalaman natin yan na merong ah, bagong Kanaan ay hindi nangangahulugang makakapasok tayo doon. No? Kinakailangang matupad yan. At pag natupad, nakapasok na tayo. Magagawa nilang totoong kanila ito sa pamagitan lamang ng pananakop sa pagsunod sa mga kondisyon ng pagsasagawa ng buhay na buhay na panampalataya sa Diyos sa pagkuha ng kanyang mga pangako para sa kanilang sarili. Uh, appropriate Appropriating his promises to them. So yan ang lundo ng ating leksyon. Yung bagong lupang Kanaan. Ang dalahin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang hari mula kay David, kung kanino nakadepende ang pangwakas na katuparan ng banal na pangako ng kapahingahan, kasaganaan, at kagalingan sa bagong lupa. Dalahin ko na nanaisin mong maging bahagi ng hinaharap na ito. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating to sa kaalaman ng marami pa. Sila na isineshare ang YouTube na ito. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang inyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na
linggo.